Masakit po itong balita na natanggap natin mula kay Major General Retired Virgilio Garcia. I think he was once head of the Judge Advocate General Service or JAGO. Mga abogado po ito sa military service ng Armed Forces of the Philippines. At kanyang sinabi dito, pinorward niya sa akin, tinitingnan ko, na nagpa-press conference na daw si Akop, si Congressman Akop ng Antipolo, at nagmamayabang na siya ay PMA graduate at siya ay naging isang police general, naging abogado. Pero hindi naman nakikita ng mamamayan ang mabuting asal at mabuting pamamaraan bilang isang matino na legislator o member ng House of Representatives itong si Akop. Kasama ito, barkada ito ni Paduano, itong NPA Caldero, na sinipa ng CPP, NPA, NDF at muntik ng katayin yan dahil naging bodyguard yan ng mga asyendero at politiko sa Negros. At kung umasta ay parang may-ari ng Kongreso at naging bata-bata na ni House Speaker Tambaluslos para sa kanilang mga marurumi at abusadong panggigipit sa mga resource persons at mga kahambugan sa loob ng tuwadcom nila. No, barkada yan si Akop tsaka si Paduano. Sanggang dikit, kasi parehong sanggano ang estilo, parehong mga maton at parang hindi legislators pag umasta sa loob ng Kongreso. Akala mo ang tatalino, ang hambog, at akala mo pagmamay-ari nila ang poder sa gobyerno, at ang akala mo kung umasta sila ay para silang Diyos at hari sa loob ng Kongreso at sa bansang Pilipinas. Mantakin mo kung sino-sino lang ay pakontempt nila, mas matitino ang mga pinapakontempt nila doon sa loob kaysa sa kanila. Si General Wilkins, si Colonel Grijaldo, si Attorney Lopez, marami pa po, kami, si Lorin Badoy, ako. Hindi lang po sa pagmamayabang, tanggalin nila, mga kababayan, tanggalin nila ang kanilang legislative powers sa pag-abuso, sa pag-contempt. Yan ang open public debate sa loob man o labas ng Kongreso. Ilalampaso po natin ito si Akop tsaka si Paduano. At kahit sino sa kanila, hindi natin naatrasan yan. Hindi po ako nagmamayabang. Pero confident po tayo na kapag katotohanan at prinsipyo, ang pagdidibatihan kung sila ba ay nag-aabuso sa contempt powers nila at inaabuso nilang pondo at budget at ang kanilang oversight function at ginagamit nila ang kanilang poder bilang political persecutors at demolition operators laban sa mga kalaban ni Martin Tambaluslos at ng gobyerno ni Marcos. Kung yan ang pagdidibatihan at ano pang issue, good governance at ang kanilang pakikipagsabuatan sa CPP, NPA, NTF, handa po tayo dyan mga kababayan. Gina-challenge ka natin yan sila Papuntahin nyo kami, papuntahin nyo ako, walang kulong-kulong. Kasi hindi kami makapalagpag dyan sa loob. Pero kung sa labas ng Kongreso ang debate, hindi sila pwede makapag-aristo sa atin. Doon sa labas ng Kongreso. Kung sa loob man, isuspende ng rules. Talagang public debate. Di ba? Kaya nga mga kababayan, abusive. Abusado na hambog pa at nagdudunong-dunungan, naghahari-harian itong maton, parang hindi mga legislator, itong parang mga maton like Akop and Paduano. Tandem yan. Kambal sanggano yan at kambal abusado yan sa loob ng Kongreso. Siyempre, tinotolerate ni Martin Romualdez. Tinotolerate ng kanilang mga kasamahan. Kaya nagiging malakas ang loob na mga abuso. May katapusan din yan mga kababayan. Itong sinabi ni Akop, mga kababayan, kaya nag-live videos tayo ngayong umaga. At malamang mag-press conference itong kambal sanggano, si Paduano at si Akop at ang kanilang hepe o pinuno ng tuwadcom nila na si Ace Barbers. Mag-ano yan sila malamang, mag-press conference at media briefing sila ngayon at idideklara nila na total failure at isang grand criminal conspiracy ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na war on drugs. Wow! Heavy! So, nag-leak na po ang report ni Akop at ng kanilang tuwadcom. Dinideklara nilang guilty sa criminal enterprise operations in the guise of war on drugs ang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. At sinasabi nila na may mga namatay daw, sabi ni Akop, na 30,000 ang pinatay according to data. Anong data yan? Akop, sige nga, congressman ka pa naman at abogado at naging police investigators. Kaninong data? Data mo? Saan mo hinugot na puno ng mangga at
lilim ng bayabas ang data mo na 30,000 ang pinatay. Samantalang ang nakarecord sa United Nations Human Rights Council, I was there in Bangkok, Thailand, nang ito po ay nagkaroon ng investigation. Kasama ko dyan ang Human Rights Center Director noon ng Philippine National Police. Kasama ko dyan sina Nunoy Katura ng Presidential Committee on Human Rights. Hinarap namin ang mga research team at mga writers, investigators ng UN Human Rights Council bago po pumutok ang pandemic. I can remember that dahil doon ako nag-Valentine's Day sa Bangkok, Thailand noong 2020. February, pagbalik namin, sarado ng mga borders. So I can tell you, Congressman Akop, right before your very eyes and your calloused face, yung kapal ng mukha mo at kapal ng mukha nyo nila Paduano dyan, ang naka-record doon is only 4,600 ang mga na-involved na namatay sa mga police operations. Doon sa United Nations Human Rights Council report, 4,600 lang ang official record ng mga namatay na ibinunga ng war on drugs ni Rodrigo Duterte na sinasabi niyong grand criminal enterprise and conspiracy. Wow, heavy Heavy on words. Kanino mo dinedescribe yan? Sa inyo? Sa Kongreso? Grand criminal enterprise and conspiracy. Wow, parang dinedescribe mong Kongreso Ayos? Parang dinedescribe mong Kongreso. Ako pa. Ulitin ko mga kababayan, I was there. I was part of the Philippine panel at I can show proof to that. May passport, may travel yan. Isinama po ako humarap sa mga researchers, writers, and investigators dahil hindi sila na makapunta sa Pilipinas, nag-aalangan sila noon na pumasok sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuntahan natin at hinarap sila. Kasing data na hawak nila, grupo ng karapatan, mga piyansador at operators group ito ng New People's Army at ng CPP, NPA, NDF. Ang mga data doon, 32,000 or 33,000. Data din yan ni Joma Sison na 33,000, between 30 to 33,000 to 35,000 na mga namatay. Pero walang documentation. Ito, Congressman Akop, mag-research ka anong data ang sinasabi mo. The DOJ Special Panel na nag-review po ng administrative review on the war on drugs until 2020 February, and even if after 2022 hindi po umabot, Congressman Akop, ng mahigit 5,000 o 6,000. Between that range po ang data na tinitingnan ng Department of Justice mismo ng gobyerno. At yan din po ang datos, between 4,600 to 6,000 po ang tinitingnan ng mga namatay sa war on drugs on official number count by the Philippine National Police. Submitted po yan na data. Nandun din sa panel po ang isang DOJ, I think Assistant Secretary siya, na namumuno ng Administrative Task Force. Parang joint administrative order ng DOJ, I think it's Task Force 35. Yun ang pangalan niya. Letter S ang ang puno ng kanyang pangalan, babae. At nandun din po, ulitin ko, ang pinuno ng Office of the Presidential Committee on Human Rights, si Nonoy Katura. USEC ang level niyan. Thank you, Brown Morel, sa inyong pagpapakulay. Deeply appreciated po. Diyan na lang po nabubuhay si Ka Eric. Hindi ko lang po i-announce ang GCash, but you may call me. Ayoko po kasing parang palimos ang ating mga sessions. Bagamat need po ng mag-survive ng channel na ito at mismo ni Ka Eric for my family and for my advocacy. I-announce ko na lang mamaya towards the end yung number ko po sa cellphone. You may call me para po hindi ma-scam, na hindi po direkta magpadala. Baka may mag-claim kasi ng GCash na si Ka Eric po ito, stop niya, dito niyo ipadala, wag kayo pong maniwala dyan. So, hindi po ako magbibigay ng GCash number ko dito sa inyo, kundi itawag nyo lang po sa akin kung may tulong kayo, para po mapacilitate ni Ka Eric at ng aking staff at ng aking wife na tumutulong na rin po na mapalakas ang channel na ito. So, una pa lang, black eye na si Akop. Una pa lang nagsisinungaling siya. Paano naging 30,000 Congressman Akop at mga tuwadkom dyan sa Kongreso ang mga pinatay o namatay sa sinasabi ninyong grand criminal enterprise and conspiracy na war on drugs?
na ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang gobyerno noon. Nakalagay sa UN Human Rights Council ay hindi po umabot ito lagpas ng 6,000. Ang nakita ko ang data una was only 4,600. And then later on may lumabas na report na pinasinungalingan po ng DOJ at ng Philippine government mismo at ng UN na hindi po umabot ng 30,000 to 35,000. Propaganda line yan, Congressman Acop, ni Jose Maria Sison, na ngayon ay patay na pinuno ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, National Democratic Front. Hindi mo ba alam yon? Na propaganda nila yan at ang nagbubundol ng ganyang mga naggagahol-gahol ng ganyang mga estilo ng mga propaganda lines na ibinibenta sa GMA, sa ABS-CBN, sa Rappler at sa mga mainstream corporate media na 80% halos ngayon ay kontrolado na ni Martin Romualdez ang pagmamay-ari at operations, pati tabloid.